natin ngayon ang mga pinaka-latest na kaganapan sa ating mga Filipino delegation na sasabak para sa 33rd Southeast Asian Games ilang araw mula ngayon. Para sa detalye, live sa Bangkok, Thailand, ang ating teammate na si Paulo Salamatin. Paulo, kamusta ka dyan? Yes, Danny, medyo chill lang tayo ngayong araw dahil wala pa masyadong kaganapan bukod sa pag-iikot natin sa bawat venues mamaya bago ang mismong araw ng event. Magbibigay tayo ng update dyan patungkol sa mga facilities at kung gaano ka world-class like ang pag-host ng Thailand ngayong edisyon ng SEA Games. Dito nga pala sa Thailand, 1 hour behind dyan sa Philippine time. So kung alas 8 riyan, dito ay alas 7 pa lamang ng umaga at maya-maya lamang ay darating na ang aming shuttle papuntang media center kung saan ipapakita rin natin kung ano-ano ang mayroon at kung gaano kaganda ang kanilang pasilidad doon. Pagkatapos ito, bandang alas 11 ng umaga, rito ay tutungo naman kami sa magaganap na council meeting upang makapanayam natin si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino upang magbigay ng mga karagdagang update para sa mga delegasyong natin na lalahok para sa magaganap ng opening ceremony bukas. Speaking of opening ceremony, 200 Filipino delegation ang nakadakdang makiisa sa Athletes Parade bukas na magsisimula bandang alas 8 ng gabi, oras sa Pilipinas, kung saan libo-libong mga atleta, coaches at officials mula sa 11 Southeast Asian countries ang inaasahang lalahok dito. Pero bago ang opening ceremony, Meg and Danny, nagsimula na rin itong nakalipas na araw ang ilang sports events kung saan nagpakita na ng lakas at determinasyon ng ilan sa ating mga koponan. Sa football men's, maganda ang simula ng Pilipinas matapos talunin ng Myanmar 2-0 para sa kanilang unang assignment sa group stage. Sa kabila nito, hindi pinalad ang Pilipinas na nabigong makaungos or maungusan ang Myanmar 2-1 sa kanilang opening match sa women's football. Sa baseball naman, matindi ring panimulaan ng Team Philippines matapos sumatsyada ng 14-0 na panalo laban sa Indonesia. Samantala, sa polo naman, nakapasok sa semifinals ang Pilipinas bilang third seed. Tinalo ng Philippine squad ang Indonesia sa unang laban, ngunit nabigo kontra sa Thailand sa preliminary round. Sa badminton, men's team naman, nagtapos na ang kampanya ng Pilipinas sa quarterfinals matapos talunin ng powerhouse Malaysia ang Philippine squad 3-0, kung saan sunod naman nilang pagtutuunan ng pansin ang individual events. So hindi pa yan tapos, no, yung kanilang kampanya, meron pang individual events. Meg and Danny, asahan natin sa mga susunod pa na araw na mas titindi pa ang aksyon dito sa Thailand, kung saan isang tanong lang ang hinihintay natin ngayon. Kanino nga ba manggagaling ang unang medalya ng Pilipinas ngayong SEA Games? Hindi pa natin masabi pero aantabayanan natin lahat yan. At yan muna ang mga latest dito sa Bangkok, Thailand. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas. Meg and Danny. Hello, Paulo. Paulo? Ako, partner, curious ako actually sa weather sa Thailand kasi syempre isang factor din yan na nakaka-affect. At saka, nung mga nakaraang linggo, bumabagyo sa diba? Thailand. Kaya nga maraming mga sporting events na nalipat yung kanilang venue. But again, sabi nga ni teammate Paulo, prior pa doon sa opening ceremony dito sa 33rd Southeast Asian Games, marami ng sport na nagsimula last week. Tulad na lamang ng badminton, baseball, handball, hockey, at polo. Ako, partner, excited ako. Ang ganda ng question actually ni Paulo. Sino bang unang makakakuha ng medalya? Excited na excited ang Pilipinas? Ako, ang inaantabayanan ko ngayon, ang baseball, knowing that we are the defending champion dito sa baseball. And usually kasi, when we say baseball, ang nag-aaway-away lang dyan palagi sa gold and silver is between Philippines and Thailand. So 2005, when baseball was first introduced sa Southeast Asian Games, ang Pilipinas ang kumupo ng unang ginto and Thailand was silver. Noong 2007, host country ang Thailand, Thailand naman ang nanalo ng ginto, silver ang Paulo, Ayan, okay. si Paulo. Bumalik na sa linya si Paulo. Hello, Paulo. Yes, Meg and Danny. Paolo, kamusta na yung Philippine delegation? Karamihan ba ng ating mga atleta, officials and coaches nandyan na sa Bangkok or sa Thailand? Ayun nga, kagabi kinausap natin ang POC
patungkol dyan. At sabi nila, merong pang mga atleta na natitira, no? May mga iba pang sports na mga NSAs na natitira sa Pilipinas dahil 200 lamang ang pinayagang lumahok sa magaganap na opening ceremony. So kung papayagang umalis ng maaga sa Pilipinas yung mga ibang NSA, baka mainggit lang, no? Yung mga NSA na hindi lalahok para dun sa opening ceremony. Pero yun nga, no? Medyo marami-rami pa ang naiwan sa Pilipinas. At yung iba naman pupunta, siguro mga sabay-sabay sila November 11, merong pupunta rin December 11, meron din pupunta December 12. So ayun, marami-rami pang mga NSAs na natitira dyan sa Pilipinas. No, Paolo, isa sa mga sport na talagang nagpapakita tayo ng lakas is baseball. We won over them sa Indonesia, laban natin with Indonesia and Singapore. Nakausap mo na ba ang baseball team? Philippine baseball team natin? Actually, hindi pa, Meg, no? Hindi pa kasi kahapon dumating tayo, medyo alanganin na oras na at wala tayong time para makapag-ikot-ikot no, sa mga sporting venues. Pero that time kasi nung pagdating namin, ongoing na rin yung sport nila at medyo malayo-layo rin yung kanilang venue dito sa Media Hotel. So medyo nahirapan kami dahil medyo malaki rin or mabigat din ang trapiko dito sa Bangkok. Pero mamaya-maya mag-start na tayo mag-ikot sa mga sporting venues, no? Papakita natin, magbibigay tayo ng update about dun sa mga venues and dun sa mga Philippine delegations natin na maglalaro ngayong araw at bukas bago ang opening ceremony. Kamusta naman yung weather dyan ngayon? Nakikita ko maaliwalas. Mukhang maaliwalas yung panahon. Pero mahangin din. Oo, pero remember, the last few weeks medyo bumabagyo dyan. Kamusta naman yung weather, Paolo? Dito sa Bangkok so far, medyo mainit dito eh. Mainit dito na medyo malamig sa umaga, no? Pagdating ng hapon, medyo talagang mainit-init na rin. Kasi yung pangit na weather nung nakaraan sa ano lang naman yun, sa Songkla, no? At yun nga, no, sabi nga after 300 years, first time lang ulit nangyari yung ganong pagbaha. Pero ngayon, talagang napakalamig, no? Kung hindi nyo napapansin, talagang nanginginig na ako ngayon. Sobrang mahangin ngayong umaga, pero paaraw siya. Ano yung mga sports events natin na i-expect today? Ang alam ko, hockey, laglag na ba tayo dyan? Sa hockey, magbibigay tayo ng update mamaya. Magbibigay tayo ng live posting about dun sa kaganapan sa hockey. Pero I'm not sure pa ngayon kung ano yung estado ng hockey. Pero mamaya bibigyan natin kakausapin natin yung presidente ng NSA ng hockey. Pero sa ngayon, marami tayong aabangan kasi ng mga atleta, NSAs, no, boxing, volleyball, esports, basketball. So lahat yan, actually lahat, no, marami tayong maski mga wala sa mainstream sports, aabangan din natin. May mga potential na mag-gold medal. So ayan, abangan natin yan. Paolo, so far ba meron ka nang alam sa schedule ng ating Philippine Polo Team? Alam ko pasok na tayo sa semis ng torneo. Sorry, Meg. May balita ka ba with our Philippine Polo Team? Ang alam ko kasi pasok na tayo sa semifinals. Yes, pasok na tayo sa semifinals, no? Bilang third seed tayo kasi at maganda rin yung naging performance natin nung nakaraan nung tinalo ng Philippine squad yung Indonesia sa unang laban nila. Pero yun nga lang, no, nabigo tayo kontra sa Thailand sa preliminary finale. So abangan din natin yan, magbibigay tayo ng update kung ano yung magiging estado nitong polo natin. So, yan. So far, Paula, ano na ba yung mga naikot mo dyan sa Bangkok, Thailand? At lalo na very exciting dahil bukas sa yung opening ceremony ng 33rd Southeast Asian Games. Marami, no? Medyo kagabi gusto kong mag-ikot kaso naunahan ako ng pagod. Medyo masakit na yung tuhod ko, joke lang. Pero marami kasi nag-ikot kahapon, hindi lang ako nakasama. Dun sa night market, no, meron din dito. Pero nakakain kami ng mga local food dito. Yung gustong-gusto ko yung tom yum. Talagang napakaanghang.
Napakasarap. Kung pwede lang iuwi, talagang bibilang ko kayong lahat dyan. Aasahan namin yung masalubong mo, Paolo. Oo, kain tayo dito. Masarap dito. Oo. Nakapunta na nga ako dyan sa Thailand at isa yan sa mga paborito kong Southeast Asian countries. With that, maraming salamat, Paolo, live mula Bangkok, Thailand.